Iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang mga tauhan ng Zamboanga del Norte Rubber Estate Corporation o ZREC sa susunod na pagdinig sa Senado pork barrel scam. Ito'y upang suriin ang dokumentong iniharap ng NABCOR na nagpakita ang ZREC ay direktang nakipag-ugnayan sa mga mambabatas o kanilang mga kinatawan. Si Bianca Piedad sa detalye. Ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee para sa susunod na pagdinig sa multi-billion peso pork barrel scam ang mga staff ng ZREC o Zamboanga del Norte Rubber Estate Corporation at susuriin din ng mga ipinasusumiteng dokumento mula sa National Agribusiness Corporation o NABCOR. Ayon kay Senate Blue Ribbon Committee Chair TG Gingona, iimbitahan nila ang ZREC staff na di umano'y direktang nakikipag-ugnayan sa mga mambabatas o kinatawan ng mga ito. We will see next week because sabi niya, yung nakikipag-ugnayan daw, yung mga staff niya sa baba, yung Mr. Adriano Invero, Marian Obia, and Lolita, ano ba to? Hamia. So we will be calling them next hearing and let's hear what they have to say. Sa obserbasyon naman ni Gingona, hanggang sa dokumento lang ang pagsusuri ng mga implementing agencies gaya ng NABCOR at ZREC. Basta makapagpakita lang ani ang mga non-government organizations ng mga dokumento, pinapayagan na ang paggawa ng proyekto na hindi tinitingnan kung may kapasidad ba ito at kung ito'y hindi bogus at gumagawa lang ng pekeng proyekto. For example, it is an agricultural project. How many agriculturists do you have in your office? Can we meet your agriculturists? Can we see the certificate of graduation of your agriculturists to really prove that you have the technical and managerial capability to undertake the project? Hanggang dokumento lang ang ginawa nila. Hindi naman tiwala ang senador sa testimonya ni Alan Haveliana ng NABCOR, kaya pinasusumite niya ang mga dokumento na magpapakita ng mga transaksyon ng ilang mambabatas na sangkot sa kontrobersya. In the next hearing with the documents which cannot lie, we will see, I hope we can see more of the true picture. Kaduda-duda din aniya na hindi nagtaka ang mga opisyal na implementing agencies sa pattern ng biglang pagdagsa ng mga NGOs at paglaki ng halaga ng mga inilalagay na pondo dito. In 2006, NABCO received only 2 million in PDAF funds. Then in 2007, suddenly they received 100 million. And 10 NGOs. Biglang nagdagsaan yung pera, biglang nagdagsaan yung NGOs. Kung ikaw, prudent manager ka, magtataka ka, talagang titignan mo kung ano bang dapat gawin, ano bang dapat guidelines na dapat gawin. Ang katotohanan din umano na may liquidation report ang paglalabas ng pondo sa mga NGO, base na rin sa testimonya ng NABCOR, ay nangangahulugan na alam nila ang mga transaksyon dahil niliquidate nila ito at pirmado ito ng mga mambabatas. Hindi naman na umano kailangan ng handwriting expert upang alamin kung pineke ang mga pirma dahil may validation ng ginawa ang mga dawit na senador sa parte ng COA. Patuloy naman nakikipag-ugnayan ang komite sa Department of Justice hinggil sa schedule kung kailan maaaring ipatawag ang mga whistleblowers. Sa ngayon aniya ay nag-uumpisa pa lang ang kwento ng anomalya sa PDAF conversion at lahat ng ito ay nakaturo pa rin kay Janet Lim Napoles na tinaguri ang utak ng 10 billion peso pork barrel scam. Para sa Telebisyon ng Bayan, Bianca Piedad.